Basura! Oh, basura mga kababayan ang mga ebidensyang prinisenta ng prosekusyon laban kay Tatay Digong Duterte. Ay, Diyos ko Lord, Diyos ko Lord, Diyos ko Lord, mga kababayan. Ang mga ebidensya nila ay ang mga litrato, mga kababayan, na makikita nyo lang naman sa internet. Basta may makita silang lumang litrato ni Tatay Digong, mga kababayan. Pinresinta nila ito bilang ebidensya na nagpapatunay sa EJK nila Tatay Digong. Isa na itong larawan ng mga kababayan, no? Si PRRD na may hawak na baril, mga kababayan. Nakasama si Bato na mayroon pang buhok, mga kababayan, oh. Isa na ito patunay na si Duterte ang nasa likod ng EJK. Ay, nako. Pati lumang litrato ginagawan-gawan nila ng mga kababayan. Historia. At eto pang malala. Pati yung litrato, mga kababayan, na nagre-review si Tatay Digong sa CCTV ng Davao 911 dahil mayroong pinatay, mga kababayan, sa isang palengke. Ginamit na ebidensya ng mga trililing na laban kay dating Pangulong Duterte. Dahil tiningnan daw, mga kababayan, ni Digong ang CCTV, siya na daw ang pumatay. Gayong recording naman yan, mga kababayan. Tiningnan lang ni PRRD, Diyos ko Lord. Bawal na palang tingnan, i-review ang mga CCTV. Tingnan nyo ang CCTV, gabi, mga kababayan, tapos umaga na nang tiningnan ni Tatay Digong yan. Sinabi nila, siya ang nasa likod daw dahil tiningnan daw niya ang CCTV, mga kababayan, na recording. Gayon pa man, formal lang, sinabi, mga kababayan, ang mga charges sa isinampa nila kay Tatay Digong Duterte. Narito po, mga kababayan, Sa pagsisimula ng confirmation of charges hearing ng kasong crimes against you. Hindi pa nakumpirma, ha? Ito pa lang. Pinresent ng prosekusyon, mga kababayan, mga gunggong, yung charges nila. Kasama na yung nasa litrato na ebidensya. Sa International Criminal Court o ICC, sinipot ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dapat lang, ng boycott. prosekusyon na may malawakan at sistematikong pagpatay sa kanyang war on drugs. Diyos ko Lord, tama nga sabi ni Kaufman, kung si Digong pa ang nasa likod niyan, bakit mas lumala pa ngayon sa panahon ni Marcos ang patayan? Tapos, ang dami pa dapat sabihin nun ng Kaufman, mga kababayan, mga datos. Sinap-chap ng ICC. Biglang nawala ang mga kababayan, connection. Kung naman ang depensa, may hawak daw silang patunay na walang kasalanan si Duterte. Mula sa The Hague, Netherlands, Talaga? may live report si Ano ba ebidensya nila yung litrato, mga kababayan, na nagdala ng baril si Tatay Digong at saka kasama si Bato? Anong kinalaman nun? Kung sana may pinatay sila sa litrato, pwede. So kahit sino may hawak na baril, pwede ng mga kababayan. Sampahan ng kaso kahit hindi naman bawal. Lisensyado naman. Umali. Brace! Nasaan si Rafi Tima? Jonathan, bago mag-alas 3 ng hapon, oras dito sa The Hague, Netherlands, at bago mag-alas 10 naman ng gabi dyan sa Pilipinas ng Ano nang latest? ang unang araw ng confirmation Alas 10 pala. hearing para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At yung huling session nga, Jonathan, ay dito na nagsimula yung submission on merits ng prosekusyon. Kabilang sa mga isinumite ay mga videos, Mga videos, mga litratos na mga... Ay, nako, Trillanes na Trillanes ang galawan, mga kababayan. at mga quotations Quotations! Diyos ko Lord! Nasabi ni Kaufman, kaya niyang supalpalin. ng lantarang pag-amin ng Lantarang dating Pangulo pag-amin? na siya ay bahagi o siyang gumawa ng death squad at siya rin mismo ang death squad. At kabilang na rin dito yung Nag-iimbento sila ng death squad, mga kababayan, na mayroon ba talagang term na death squad? Recognize ba yan talaga? 4-minute video ng compilation ng lahat ng mga sinabi niya kung saan lantaran niya sinabi ang mga pagpatay sa mga kriminal. Sige, i-play nyo daw. International. For sure tayo na. Kinig na tayo lahat niyan, mga kababayan. Tapos, kung talagang iintindihin mo ang context niyan, malayong malayo, mga kababayan, sa binibintang nila kay Tatay Digong. Tapos mostly, biro. Inilatag agad ni ICC pre-trial Ang hyperbole. Judge Yulia Motok ang layunin ng confirmation of charges hearing. Hindi ito paglilitis o pagdetermina kung guilty o inosente si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa halip, pagtalakay kung may sapat na ebidensya para tuluyan siyang litisin. Kumbaga sa impeachment, mga kababayan, kung mayroon bang substance. If all or part of the charge Oo pa!
upaw. charges are confirmed, the Chamber will refer the case to trial. Aha. Grabe no. Kahit nga pala mga kababayan, part lang ng charges ang nakumpirma. Tutuloy ang trial. Oh. Akala natin kung dapat talaga lahat. So, malaki talaga ang chance mga kababayan na tuloy yan dahil dami nilang chinarge kay Tatay Digong eh. Kahit isa lang ang lumusot mga kababayan daw eh. Ita-trial nila. So, paano naging crimes of humanity yan? Kung isa lang ang lulusot. Ibalik nyo sa Pilipinas yan, ICC, dahil paano na rin kayong naging korte na extension na korte sa Pilipinas? Diyos mio. Where the trial chamber will decide upon the innocence or guilt of Mr. Duterte. Wala sa Diyos ko, Lord. confirmation of charges Oh. hearing si Duterte. Wala na. Lutong Macau na Tapos to. pagbigyan ng chamber ang hiling na i-waive ang kanyang karapatang dumalo. Naroon ang lead defense counsel niyang si British-Israeli lawyer Nicholas Kaufman. Doon binasa ng courtroom officer ang charges laban kay Duterte na 3 counts of crimes against humanity of murder and attempted murder. Crimes against humanity. Tapos, ilan lang yung sinabi nilang tao doon mga kababayan eh. Hindi naman humanity. Kung humanity, lahat na mga kababayan, pinatay niya. Count 1, para sa pagpatay ng Davao Death Squad sa 19 na tao, kabilang ng 3 bata sa Davao City Wow! at sa paligid nito sa Ebidensya ninyo. Nangyari ba yan mga kababayan? Sigurado tayo yung namatay na yan is katulad lang din ng namatay ngayon mga kababayan na pinatay ng riding in tandem. Tapos, itinuro na nila kay Tatay Digong. pagitan ng 2013 to June 2016, noong si Duterte pa ang alkalde ng lungsod. Sabi nyo, 30,000. Count 2, para sa pagpatay sa 14 na umano'y high-value target sa pagitan ng July 2016 at July 2017, noong Pangulo si Duterte. Yung signal Parahinog mga kababayan. Police operation yun eh. At talagang notado mga kababayan na si Parahinog is yan? Goons. At count 3, para sa 43 murders at 2 attempted murders. Inaakusahan ng prosekusyon si Duterte bilang indirect co-perpetrator mula November 43 2011 murders. Tapos, automatic na si Digong na. hanggang March 2019. Si Duterte raw ang nagdisenyo ng plano para i-neutralize ang mga kriminal tulad ng drug Disenyo ng plano. suspects, nagtatag at namahala sa tinaguriang Davao Death Squad, nagutos at nagbigay pahintulot sa mararahas na hakbang. Si Trillanes naman ang nasa likod talaga yan mga kababayan. Trillanes. Such a shame mga kababayan na kasinungalingan ni Trillanes, no? Tumalab dyan sa ICC. Grabe. Tingnan nyo na lang mga kababayan kung gaano kabasura yung prinesenta nilang ebidensya na nanood lang ng CCTV si Tatay Digong. Ebidensya na agad. May luma lang sila picture na may hawak na baril. Ebidensya na agad. Laban sa mga kriminal tulad ng drug dealers at users. Inaakusahan din si Duterte ng pagbibigay ng armas at pagtatalaga ng mga tauhan para isagawa ang plano. Gayon din ang pagbibigay ng insentibo at promosyon sa mga pulis at hitmen para pumatay ng mga Gumagawa-gawa na naman yan mga kababayan. Yung sigarma na siguro ang nila. Testigo. Nahalata naman na pinilit. nagbibintangang kriminal. Pagbuo ng sistema kung saan alam daw ng mga nagsagawa ng plano na protektado sila tulad ng pagpangako ng immunity. Pagsasalita sa publiko na inuotorisan niya ang mga pagpatay at ang pagpangalan sa mga high-value targets. Dapat lang na talaga pangalanan yung mga narcolis. Eto ganti talaga itong mga drogista mga kababayan. Gumanti ang mga adag-adik. Nang ilan ay napaslang kalaunan. Sa opening statement Ay, ng prosekusyon, nako! Ano ito? ng The Lord. ICC Prosecutor Mandiaye, ang mga pahayag ni Duterte Prosecutor ng mga kababayan ni Tatay Digong. Siya ang nagpo-prosecute. noong nangangampanya pa lang siya noong 2016 na kapag nanalo siya bilang Pangulo, uutusan niya ang militar at pulisya na tugisin at patayin ang mga drug lord. Ay, nako. Out of context na naman yan mga kababayan. Binanggit din ang shoot-to-kill order ni Duterte nung maupo na siya bilang Pangulo. Iparinig nyo ang buo nga para maintindihan nyo yung mga kababayan. Sa lahat ng mga sinasabi ni Tatay Digong na patayin ninyo, mayroong premise mga kababayan. Kapag lumaban, kapag may hawak na baril, kapag kakasa, patayin nyo na. Lumaban eh. So nga, Ipinangako pa raw ni Duterte na poprotektahan ang mga pulis na makakapatay. kulang na naman yan mga kababayan. Puprotektahan niya kung ginawa mo yan in line sa duty mo with a legitimate police operation. Bakit? Sino puprotektahan mo? Ang kriminal? Evidence demonstrate Basta bang mga kababayan, baka magkasala tayo dito. Dito, kaharap tayo dito sa parang maligno mga kababayan. that they were part of a widespread and systematic attack directed
against the civilians population of the Philippines. Baka ito yung sinasabi ni ni Franz Castro na pusit. Hindi si Sara ang pusit, Franz Castro, kundi baka ito, nahanap mong pusit. Duterte's so-called war on drugs Why yung jag? Kulang ka ng S. resulted in the killings of thousands. 5,000, sige, namely, mga hudas. Yung mga mga kababayan, yan kasi nungalingan na yan. Killings of thousands. Namely, wala nga kayong death certificate. Of civilians. Civilians, maglabas kayo ng certificate. From the 1st of November 2011 to the 16th of March Yan, at kahit- 2019. Kahit ano na mga kababayan, ilabas nila na pinatay talaga. Sigurado tayo, lahat ng namatay ng mga kababayan sa panahong iyon, kahit sa sakit, disgrasya, kinonsider nila ejike. And many of these victims were Excuse me, Counter. Bakit? Alam mo ba, pusit? Andun ka ba sa Pilipinas? Kung magbintang mga kababayan, akala mo kung sinong talagang nandito sa Pilipinas? Ilan na naman namatay nun mga kababayan Isa, dalawa, everyday. Just like now, mas marami pa nga ngayon. So paano nila nagsabing thousands mga kababayan? Say, 30,000 in the span of 6 years. Ilang namamatay araw-araw? Umabot ba sa 100? Isang araw? Namatay? So nga, mas marami pa nga daw ngayon. Tumaas pa nga ang patayan ngayon sa panahon ni Bangag. You have 5 minutes left. yes, Bagal kasi magsalita nitong pusit na to. children. Upaw. Unlike Mr. Duterte, who is represented by his counsel here today, they were deprived of any form of due process. Talagang deprived dahil kinidnap ninyo. Bakit hindi yan unang mga kababayan, diniscuss yung proper execution of the serving of warrant of arrest? Wala na sila Nilabag ang karapatan tao ni Tatay Digong. Hindi nila ginalang mga kababayan. So, what is the justice here mga kababayan? Where is the justice pala? Sabi pa ng prosekusyon, tila panunuya pa ang itinugon ni Duterte sa pagdurusa ng mga biktima. Masuya ka, yan mga kababayan, Ay, nako. Ang kanilang pinaulit-ulit na poster. Tulad noong pinagtawanan umano ni Duterte ang litrato ng isang babae na As if naman mga kababayan, hindi pa rin yan existing ngayon yung mga patayan. kanyang partner sa talumpati noong July 25, 2016. Lights, camera, action, mga bida-bida. Ipinahayag naman ng mga abogado ng mga biktima ng drug war na si Attorney Joel Butuyan Yan si Butuyan, Butoy ng naong mga kababayan. ng mga biktima na pinayagan ng korte na di sumipot sa pagdinig si Duterte. The sight of Mr. Duterte being read and being confronted with the grave and horrible charges against him would have Kanong bayad sa Trililing? constituted a Bangag. vital component of justice for the victim. Pinaabot din niya ang pangamba ng mga drug war victim kung maabsuelto ang dating Pangulo. If the charges are not confirmed in this case, one of the gravest concerns of the victim is that Mr. Duterte will return to the Hello, akala ba natin pinatay ni Digong? Bakit mag-concern pa ang mga victim? Ano yan? Biglang nabuhay? Philippines as a conquering hero. Oh Lord, He will resume preaching his gospel of impunity. gospel of impunity. Ang defense team ni Duterte No, dilaw na dilaw mga kababayan ng mga naratiba. nilatag kung paano napunta sa ganoong lagay si Duterte. Mm. Ayon kay Nicholas Kaufman, ang paggamit ng media ng matatalas na pananalita ng Oo. dating Pangulo para makagawa Kasi nungalingan talaga. Hindi lang matatalas, lies, invento. na nakabibiglang headlines ang naging mitsa kaya naging target si Duterte ng civil society na pinupondohan daw ng mga tycoon. Hanggang sa makaabot ito sa mga academics sa ibang bansa na inaayos ang kanilang research at naglalabas ng mga artikulo tungkol sa umano'y malawakang attack sa Pilipinas. Kaya nga, yung mga libo-libong namatay, nasaan? May namamatay mga kababayan, pero hindi libo-libo. Diyos ko Lord. Binanggit pa ni Kaufman ang di umano pagtupad ni Pangulong Marcos sa pangako nito. Rodrigo Duterte was unconstitutionally hijacked and unceremoniously hauled off to The Hague. Yan. Yan ang dahilan. Tingnan nyo ang politics sa dahilan yan, ICC. Klarong-klarong politika, huwag kayong makisawsaw. Since this is a political, mga kababayan case. Sabi pa ni Kaufman, may hawak silang ebidensya na magpapatunay na walang kasalanan si Duterte. The Ipakita mo nga, Kaufman, na addict si Bangag. Kaya gumaganti. document comprises a transcript of a telephone call covertly recorded between 4 parties, and one of these parties was umamin. boasting about how he was acting
as the silent partner of President BBM, Oh, pinresenta yan ha, mga kababayan ng prosecution. managing a scheme Babangag. to funnel witnesses to this court. It is indeed the defense case that President Ferdinand Marcos Jr. Ayan, set out to neutralize neutralize. O, nagalit si Clay Castro niyan. Rodrigo Duterte Huwag niyo isali ang bangag ko dito. Nagalit siya kay Kaufman. and his legacy. Paalala ni Kaufman, ebidensya at hindi rhetoric ang dapat magpasya sa kaso Kaya ni nga. Duterte. Cases are decided on the basis of evidence, Ang sabi din ni Tatay Digong, mga kababayan, if you want evidence, do not get it from my mouth. not supposition, not rumor, not spicy gossip, and certainly not on the Gossip, basis of chismis. political rhetoric and bluster. The notorious speeches on which the prosecution relies have been cherry-picked to suit its Cherry-picked. narrative, while ignoring the many other speeches when the former president tempered his bombastic language by clear reference to the principle of lawful self-defense. Lawful self-defense, mga kababayan, sa mga pulis. Jonathan, bukas magpapatuloy ang submission on merits ng prosekusyon na susunod Kailan ba naman ang matatapos? submission on merits ng common legal representatives of victims. Merong tig-isang oras bawat sesyon at may break sa pagitan, pero ang prosekusyon may total na 2.5 hours to present. Unfair! Daming Submit oras. their merits, and ang CLRV naman ay merong total na 1.5 hours to submit on Bakit? yung submission on merits. Jonathan? Bakit unfair? Tapos ikakat pa nila, mga kababayan, habang nagsasalita si Kaufman, i-interrupt. Sa The Hague, Netherlands, maraming salamat, Mariz Umali. Bumuelta ang Malacanang sa tirada ng abugat. Galit na galit. Oh, pasalamat kayo, hindi biniggas o binanggit na adik ang bangag ninyo. Doon ni Expected dating na itong Pangulong buwelta Duterte niya laban kay Pangulong Marcos sa confirmation of charges hearing. Bangag. Sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kalokohan ng akusasyon ni Atty. Nicholas Kaufman na kalokohan. sinusubukan umanong inutralize ni Pangulong Marcos ang legasiya ni dating Bakit? Hindi ba? Sinira na nga eh. Hindi nyo nga matanggi na na-sponsor nyo yung aeroplano. Oh. Pangulong Duterte. Tila si Kaufman daw ang may severe cognitive impairment at severe. hindi ang kanyang kliyente. Baliw, mga kababayan ng Clay Castro. Sinabihan ng baliw si Kaya Kaufman. nakalimutan na raw ito na naisampa sa International Criminal Court ang kaso of crimes against humanity Oh, laban Kaufman, Castro, wag kang salimpusa. kay Duterte noong 2017. Pumunta kung ka na kailan sa ICC. private Magwala ka dun. citizen pa lang si Pangulong Marcos. Dagdag ni Castro, walang Dagdag klarong di- depensa si Ungas. Kaufman para sa Ungas extrajudicial killings na kinasangkutan ng kanyang kliyente. Inamin pa nga raw ng isa sa legal counsel si Duterte na si Attorney Silvestre Bello III na may pinatay si Duterte sa pamamagitan ng paghagis. Ayan, mga kababayan, na yung joke na naman ni Tatay Digong, mga kababayan, ay pinakain sa Manila Bay, hinagi sa helicopter. Ayun, mga kababayan, yan ang kanilang mga ebidensya, yung mga biro, mga kababayan. Mula sa Lord. helicopter, sinabi ni Castro, Sana sinabi ni Tatay Digong mula sa spaceship, hinagis doon sa buwan. Tapos gagamitin nila, mga kababayan. na dapat alamin muna ni Kaufman ang facts ng sarili niyang kaso, imbes na ituon ang pansin Facts. sa political rhetoric. Ungas! Salimpusa! Binitikos ng anak ni dating Pangulong Duterte na si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte ang confirmation of charges proceedings sa ICC. Bukod sa kinwestiyon niya ang pagkakaroon ng jurisdiction ng ICC sa kanyang ama, Yan, tinanong din ni Pulong kung maituturing din bang crimes against humanity ang anyay pagsugpo ng kriminalidad sa sariling bansa. Kaya nga, legitimate police operation ang mga iyan, mga kababayan. Dito man sa Pilipinas o sa mismong The Hague, hiling ng mga kaanak ng biktima ng extrajudicial killing o EJK ng Duterte Mga adik. na malitis si Duterte pagkatapos ng confirmation of charges hearing. May mga taga-suporta naman ng dating Pangulo na nagtipon sa labas ng ICC sa The Hague. Narito ang aking report. Ang mga anti-Duterte, ngayon lang yan, mga kababayan. Magkanong bayad? Mas marami pang Sa media, labas ng International Criminal Court, sumabay sa confirmation of charges kay dating Pangulong Duterte ang pagtitipon ng kanyang mga taga-suporta.
Ano pala ito? Pro Duterte, akala natin yung mga mga kababayan, mga antay. Kasi yung antay, never, online lang sila ang nagtipon-tipon mga kababayan dati. Ewan ko na ngayon kung mayroon daw mga antay. Day, masarap ang feeling ko pagising ko. Eto mga pro pala, mga legit ito sila ang gumagastos mga kababayan. I know. I May know. good result kay tatay. Sana maging patas lang sila. Kaya Wala nga. sanang dayaan. Para kay dating presidential spokesperson Salvador Panelo, naka-airpod nasa The Hague, pa, malaking bagay raw sa dating Pangulo kung makikita niya ang suporta ng kanyang mga kababayan. Wag Muling na, ginit wag ni na. Panelo na dapat questionin ng defense team ang jurisdiction ng ICC. Ang gusto kong marinig sa Oo nga. defense, kulitin nila ang hukuman, questionin nila ang jurisdiction Yan ng unang-una hukuman ito. no. Kasi hanggang ngayon hindi nila nare-resolve yun, dapat yung jurisdiction muna. Para hindi na magpo-proceed mga kababayan dyan. What is there to confirm if walang jurisdiction? Sa panayam kagabi, dismayado ang abogado ni Duterte na si Nicholas Kaufman sa pagpapatuloy ng confirmation of charges hearing. Gayong di pa nare-resolba ang apelan nila sa jurisdiction ng ICC. Ulitin mo nga, sabi ni Panelo. We're in the absurd situation where we're going to have a confirmation proceedings, and then maybe a month later, we're going to get a judgment on jurisdiction. We don't know which way it's going to go. As I told you, I'm firmly convinced that our argument Sana nga, a month later. Pero, ano kung years later pa? is the correct argument. Only to know mga kababayan, no? Tatakbo na, 1 year na nga. Tatakbo na ilang taon. 5 years. And then, sasabihin ng ICC, wala pala kaming jurisdiction. Nakulong na si Tatay Digong na matagal. Ito na sinasabi natin na mga bayaran, ngayon lang na sila mga kababayan funded din yan mga kababayan. Magkano? Ilang maleta ba ito? Samantalang yung mga supporter ni Tatay Digong, mag-iisang taon na, araw-araw andun mga kababayan. Pero ito, Diyos ko Lord, ngayon lang Nasa sila The Hague sumulpot. ang mga nananawagan na panagutin si Duterte. NPA chant mga kababayan, no? Kung makakarinig kayo ng mga ganyang chant, mga NPA yan mga kababayan. Duterte is very lucky. Ay, Diyos ko Lord, ano ba ito? Diyos ko Lord, nakakatakot naman. Dinadanas niya po Pasikat itong ungas na to, no? Shut up, girl. due process na pinagkait niya Si Pilyo ka. mahal namin sa buhay. Ngayon po, Mahal sa buhay. Nga-addict ang mahal niya sa buhay. Kaya na disgrasya. nakikita na namin na there's hope. Ay, nakong bunganga nito. Ay, Lord, parang, wag na lang mga kababayan. Magkakasala pa tayo dito. Si Colmenares ang animal, Gumastos, sa tingin nyo, sariling pera ni Colmenares ang mga kababayan. Ka-afford yan? Can-afford yan magpunta dyan? Sino ang pumondo sa'yo, Colmenares? Imposible naman mga kababayan, no? Talagang pinopondohan yan itong nasa likod nito mga kababayan, sina Conti. Anong pera niyan? Colmenares, anong pera niyan? May nagpopondo dyan, mali-malita mga kababayan. Colmenares, malakas umano ang ebidensya laban kay Duterte. Malakas ang putok mo. At maayos na nailahad ng prosekusyon ng mga binibintang kay Duterte. Maayos na rin lahat ang mga picture. Hiling niya marinig ang panig ng mga biktima. Tulad ng Biktima, mga Diyos ko Lord, ang mga biktima, mga kababayan na unang-una. Tingnan nyo yung kanilang mga picture. Yun talagang mga nakahawak ng baril mga kababayan para sabihin may binaril sila na addict niyan. Kim ng umano'y extrajudicial killings o EJK victims. Paano na yung pati hindi namatay mga kababayan sa namatay sa sakit. Inilagay ng litrato, di ba? Si Aling Sheila, Aling Sheila ba yun? Tapos yung namatay sa panahon ni Bangag, sinali. Panahon ni Marcos na namatay. Nagdumalo sa watch party sa UP Diliman. Tapos yung hinold up, sinali ni, ang ang addict na pare na 15 years na naging addict, Sa Maynila, nakapikit sa demonyo. kasama ang mga kaanak ng mga umano'y biktima ng Pawang nagtakip ng mukha mga kababayan, Ito pan-drug test ito mga kababayan. EJK sa Duterte drug war. Drug test natin yung ipahepolikal natin ito ngayon. Puro mga think positive. Siguro sa The Hague. Isang abogado nagpapaliwanag tatakip na sa mukha. kanila sa mga napag-usap. Puro mga bungal. Pansinin nyo mga kababayan, bungal dahil nag-grind yan ng teeth. Sa pagdinig. Masakit po yung ginawa. Masakit din sa tainga.
Kasalanan mo yan. Bakit pinasok ng ano mo, ang yang droga? Sa amin ni Pangulong Duterte dahil binoto po namin siya. Ano ngayon kung binoto mo? Kung nag-adik-adik yung mga kapamilya nyo, di, problema yan nila. Pinasok yan nila. Hindi kasalanan ni Tatay Digong. Inutos ba ni Tatay Digong na pumasok sila dyan? Una-una, kapag kapapasok ka dyan sa droga, mga kababayan, lalo lang nagbebenta. Talagang ang isang paa mo andun na sa hukay dahil pwede kang ganyanin ng amo mo. Yan mga kababayan ang pumatay dito. Yung kanilang mga among matataas na ayaw ng natatakot na mga kababayan dahil baka ikakanta. Dapat lang siyang makulong para pag Ikaw, dapat ka rin masunog sa impyerno ka, bruha ka. niya para makaganti naman kami sa No. Ito nga dapat gantihan. Pa-drug test kita dyan. ang taong wala Ito nga yung mga gurang, Kayo manahimik na lang kayo dahil malapit na kayong kunin ni Satanas. Manang, sisinungaling pa kayo. natakutan anak sa dami ng pinapatay niya. Liar ka. Anak ng devil. Talagang magbabayad siya. Ikaw, dapat ka rin magbaas. Bahala na si sa'yo, si Taning sa'yo. Yun lang ang alam ko. Na may Yun lang din ang alam namin. Napiprito ka. talaga. Nangangamoy ka na. Nasa House Committee on Justice na ang bola Nangangamoy akop. sa pagsuri sa 4 na reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayan na, si Digong, kanila nang binakbakan mga kababayan ngayon sa ICC. Dito na naman sila sa anak. Grabe, no? Grabing atake nila sa mga Duterte, mga kababayan. Talagang simultaneous. Aarangkada na. Maghihiring na sila, mga kababayan, kay Sara. Tingnan natin, ha? Kung gaano kabilis yung tabangag dati, mga kababayan, 2 days. Wala na, basura na agad sa Committee on Justice. Tingnan natin itong di ba, patatagalin pa yan nila mga kababayan. Hinihintay na lang ngayon kung kailan gugulong ang pagtukoy sa sufficiency in form and substance ng mga reklamo. Wala na, sigurado na yan. Sila, abante ang nandun For ng mga reklamo sa komite, formal nang sinimulan ang impeachment complaint at ang 1-year bar sa paghahain ng kaparehong reklamo laban sa bise na nakatakda sa saligang batas. Lahat ng reklamo ay kaugnay sa issue ng maanumang confidential fan. ayaw manong paggamit ng confidential funds Ay, ng Office of nako. the Vice President Grabe at Department talaga. of Education. Left and right na atake. Panunuhol sa mga opisyal ng DepEd. Panunuhol. Tapos kayo, mga kongresista, di ba sinuhulan kayo para bumoto ng impeachment ni Sara? Ano kayo? Arkila umano ng gunman para ipapatay ang Diyos ko, Lord! unang ginang at Arkila! Wala, gumagawa-gawa ng kwento, Arkila pa. Sinabi ba ni si Sarang Arkila? dating House Speaker. Palaka! Hindi umano pagdeklara At ang tambaluslos, ng Lord. lahat ng kanyang mga ari-arian sa SALN at pagsusulong ng political destabilization at sedition. Wala pang pahayag sa Nako. ngayon si Vice President Duterte, bagamat naunang sinabi ng kanyang kampo na Payag ni BP Sara, humanda kayo. sasagutin nila ang mga ito sa angkop na The constitution. same people, mga kababayan, na ang nasa likod niyan, ha? Yung mga makakaliwa pa rin mga kababayan na nasa likod sa ng pagsasampa ng kaso kay Tatay Digong sa ICC. The same people. Sina Marcos, sina Trillanes, yung mga NPA. process. Anong masasabi niyo dito mga kababayan sa mga kababuyan na nangyayari sa ating bayan? Post the comments below.